What's up mga brothers? Welcome to Bible Tech. Ang i-share ko ngayon 5 app na pinaka-the best na pwede mong gamitin sa ministry at para sa'yo. Kung interesado ka, panoorin mo to. Number 1 app na pwede mong gamitin sa ministry mo ay ang Worship Hymn. Ang app na ito pwede mong ma-download sa Google Play Store ng free at magagamit mo to ng offline. Sa dashboard niya, makikita mo ang 3 section. Pwede kang mamili ng favorite artist mo, pwede kang mamili ng songs, at makikita mo ang pinakamaganda dito sa app na ito, meron siyang hymns, listahan sa mga hymns. At sa app na ito, makikita mo hindi lang ang lyrics, kundi meron pang mga chords. Ito ay gamit na gamit purposely sa mga music team, sa worship team, or sa audio-visual personnel. Kung walang internet, buksan niya lang yung app na Worship Hymn, i-copy lang niya to sa kanyang computer. At sa mga gamit na gamit din to sa mga nagde-devotion personally. Kapag nagka-quiet time, and then sometimes di natin alam yung lyrics ang kakantahin natin. Favorite natin tong kantang to pero hindi natin alam yung lyrics. So, itong Worship Hymn ang makakatulong sa'yo sa pag-devotion mo or sa quiet time mo. And then, pinakamaganda dito sa app na ito ay offline siya. So, magagamit mo siya offline. Di katulad ng mga ibang app na kailangan mo ng wifi or data para magamit po, para ma-reveal yung lyrics. Ito hindi na kailangan. Offline mo siya to magagamit as long as nandun yung kanta at yung artist na kumanta. Ang pangalawang app na pwede mong gamitin sa ministry mo ay ang Quick Bible app. Ang Quick Bible app pwede mong i-download for free sa Google. At pagka-download mo nito, may mapapakita ng mga iba't ibang mga modules, mga Bible version na pwede mong i-download. Ang gagawin mo lang, i-download mo ang mga gusto mong versions na pipiliin mo. Ang maganda dito is easy lang siyang gamitin, madali lang siyang gamitin at friendly. Pagka-download mo, pwede mo na siyang gamitin offline. Kahit nasaan ka, wala mang wifi or walang data, magagamit mo siya. Ang pangatlong app na pwede mong gamitin sa ministry mo as aspiring pastor, small group leader ay ang Super PDF Drive. Ang Super PDF Drive, ang app na ito ay makakatulong sa'yo para ma-access mo ang mga librong gusto mo or paborito mong mga libro. For example, sa mga libro ni Towser, libro ni Rick Warren, siyempre ang pinakasikat, Purpose-Driven Life, John MacArthur books, or any theological books and commentary books, pwede mo siyang i-download sa Super PDF Drive. Paano mo to mada-download? Mada-download mo to ng free sa Google Play Store. Then, may search bar. Pagka-download mo na ng Super PDF Drive, may search bar dyan sa taas kung saan dyan mo itatype ang paborito mong libro or ang author ng libro na gusto mo. And then, i-download mo ito through PDF file at i-check mo to sa file folder mo at pwede mo nang basahin ang paborito mong libro na gusto mo. Ang ika-4 na app na magagamit mo sa ministry mo as a Bible teachers or small group leader or sa mga taong gusto mag-deep study sa Bible, ang MySword app ang makakatulong sa'yo. Kasi, number 1, meron siyang commentaries. Pangalawa, may iba't ibang version ng mga Bible katulad ng Easy English version, may Cebuano version, may Tagalog version, at mga iba't ibang version ng Bible na gusto mo. Ikatlo, may Hebrew and Greek. Saan ka pa? Ika-4, may Bible dictionaries. Ika-5, may Bible illustration. Paano mo ito mada-download? Mada-download mo to through your favorite browser. Inuulit ko, mada-download mo to sa paborito mong browser kasi hindi mo to mada-download sa Play Store. Pagka-download mo to, mag-a-appear dyan ang mga pagpipilian kung anong gusto mong mga modules, and then i-check mo yung mga modules na gusto mong i-download. Pag na-download mo na ang mga modules na ito, magagamit mo na ito ng offline. Inuulit ko, magagamit mo itong offline, no need to use your wifi, no need to use your data connection. Offline po to. Anong pwede mong i-download? For example, ma-download mo nga any version of Bibles,
dictionary, strong, Young's, and then commentaries, paano gamitin ang Hebrew and Greek. Magagamit mo ito pag na-download mo na ang King James Version na Bible. Katulad nito, makikita mo na every word may mga number, naka-open, close parenthesis, nakatabi ng isang word. For example, sa Genesis chapter 1, verse 1, mapapansin mo ang word na God may katabing number. Ang gagawin mo lang, i-click mo lang yan, and then, dadalhin ka niya sa meaning ng word na yun. Idadala ka din niya sa pinaka-original na word. Siyempre, alam natin na pinaka-original word na yan ay Elohim. Makikita natin ang word na Elohim, makikita natin ang meaning ng Elohim, at makikita natin ang definition ng word na ito. So, ang galing, di ba? Hindi mo na kailangan ng Wi-Fi or di mo na kailangan ng Google para makita mo yung meaning ng word na ito. Kasing app na to is gamit na gamit sa mga Bible teachers at mga pastors na ay struggle sila, wala silang Wi-Fi at wala silang internet or wala silang data connection sa lugar na katulad sa amin dito sa bundok. Wala. So kailangan ko talagang i-sure na meron akong MySword app sa cellphone ko or sa tablet. Ang ikalimang app na pwede kong i-share sa inyo ay ang app na WPS. Ang WPS, magamit to sa mga files na di mo ma-open through cellphone. Yung mga na-download mo galing Super PDF file, dito mo siya ma-open. Mga books na download mo or mga files na galing sa Microsoft PowerPoint, galing sa Microsoft Word, dito mo siya ma-open. At ito ma-download mo sa Play Store for free at magagamit mo to offline din. At yan, ang 5 app na pwede mong gamitin sa ministry at para sa'yo. Kung nakatulong tong video na to, please support me by clicking the notification bell at mag-subscribe kayo sa Bible Tech and let me know your thoughts and comments. I-comment mo lang yan at kung meron kayong mga apps na useful sa ministry mo, pwede mong i-comment dyan at i-review ko yan sa next video. Maraming salamat po at God bless mga brothers.